Hate na hate ko ang Catholic noon, pero akalain mo ngayon naging Catholic ako? May nagtanong sa atin, good day ma'am, tunay na weak Catholics become Protestants and strong Protestants become Catholic. Always the truth prevails. Mari po bang malaman ang iyong conversion story? Shoutout sa'yo, Dale's Catholic Corners! Okay po, since birth, saksi na talaga ako, lumaki akong saksi. Mga 30 years yata ako sa Jehovah's Witnesses. Pero naging Catholic ako kasi noon talaga marami ng mga tanong na hindi masagot sa religion ko. At saka mahilig kasi talaga akong magbasa ng Bible at saka mahilig akong mag-analyze ng mga bagay-bagay at saka logical kasi ako. Like, diba, nasa Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo nag-utos sa mga apostoles na ang magandang balita ipalaganap sa buong mundo. Kaya yun, minsan sumasagi sa isip ko na kung inutusan pala sila ng ating Panginoon na ipalaganap ang magandang balita sa buong mundo, sana yung bunga nila, sana yung mga simbahan na naitayo nila. Syempre, di ba, inutusan sila na ipalaganap. Syempre, marami na siguro silang simbahan na naitayo sa iba't ibang parte ng mundo. Curious ako kung saan na yun at saka hinahanap ko yung simbahan na yun. Lalo na nung nalaman ko na ang Jehovah's Witnesses pala ay tinayo lang ni Charles Russell noong 1800s, mas lalo akong napatanong sa sarili ko na kung 1800s lang itinayo itong Jehovah's Witnesses, ibig sabihin hindi ito yung simbahan na bunga ng mga apostoles. Yun talagang nasa isip ko. Tinanong ko yung ibang kapatid na saksi. May isa akong tinanong, sabi ko na sana pala yung bunga ng mga apostoles noon, sana yung simbahan nila. Pero sabi niya sa akin, ang sagot niya sa akin, mula daw nung namatay ang mga apostoles, nawala na daw lahat ng mga Kristiyano. Kaya tinanong ko siya, saan namang Bible verse makikita na ang mga Kristiyano ay nawala lahat mula nang namatay ang mga apostoles? Sabi niya, nasa Bible daw, pero hindi niya maipakita sa akin. Sabi niya, babalikan na lang daw niya ako if nakita na po niya yung talata sa Biblia. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya ako binalikan. 5 years ago na nangyari yun. Hanggang ngayon, hindi pa niya talaga ako sinagot. Doon na, nagsimula akong mag-focus na lang na hanapin yung kakatotohanan at saka hindi na ako masyadong active sa pagdalo ng mga Bible studies namin. Mahilig kasi talaga akong mag-analyze. Minsan, iniisip ko na, imposible naman talaga, di ba, na biglang nawala lahat ng Kristiyano nang namatay lahat ng apostoles. Parang walang logic ba? Saan yung logic kung ganyan yung iisipin mo? Kasi ako naniniwala kasi ako na nang mamatay ang apostoles, meron talaga yan silang mga sumusunod. Hindi talaga yan napuputol. Imposibleng maputol yan. Yun talagang nasa isip ko. Kaya hinanap ko kung ano yun, kung ano yung simbahan nila ngayon. Nung panahon na yun, grabe nauhaw ako sa katotohanan noon. At saka grabe, umiiyak ako, nagdarasal ako na, God, ipakita mo sa akin yung katotohanan, sabi ko. Ipakita mo sa akin yung katotohanan kasi feeling ko wala akong bahay na masisilungan. Sorry po, naiyak lang ako. Ayaw ko naman din bumalik sa dati kong religion kasi marami akong nalaman na mga maling aral. Marami akong natuklasan kaya ayaw ko na talagang bumalik din doon. Sorry sa mga makakarinig nitong mga dati kong mga friends ha. Sorry talaga, ganito talaga yung katotohanan sa akin eh. Ito yung katotohanan sa akin. Sorry talaga if, I know kung marinig nyo ito masasaktan kayo pero ito yung totoo sa akin. At saka sa mga natuklasan ko din, ha, sorry talaga. I know, masasaktan kayo if narinig mo nyo itong sasabihin ko. Kaya yun, sinimulan kong saliksikin din yung ibang religion, pero wala talaga kahit isa na mag-match sa yung doktrina nila sa Biblia. Lahat ng Bible verses, minsan tama naman, pero merong ibang Bible verses na hindi talaga match sa doktrina nila. Kumbaga may tamang aral naman sila, pero yung ibang Bible verses, contradiction doon sa aral na binibigay nila. At saka sa Catholic, wala talaga sa option ko na mag-Catholic kasi nasa utak ko na talaga na ang Catholic sumasamba sa ribulto, mali ang aral, wala sa Biblia ang mga aral. Ganun talaga yung nasa utak ko kasi yun naman talaga ang sinasabi sa dati kong religion, yun ang sinasabi nila sa akin na mali yung aral ng Catholic, ganun ba? Wala sa Biblia, at sumasamba ng mga ribulto, Diyos-Diyosal, ganun talaga yung nasa isip ko. Kaya hate na hate ko yung Catholic noon. Parang allergic ako sa Catholic na religion noon. Pero ayun, dumating ang araw na wala ng ibang religion, Catholic na lang talagang hindi ko pa pinakinggan.
Kaya wala akong choice, sinubukan ko na lang na aralin ang totoong aral ng Catholic Church. Nanonood ako ng mga debate ng mga CFD, minsan nagre-research ako, kaya yun, unti-unti ako nalinuwanagan dun sa mga akusasyon ko dati, dun sa mga akusasyon ko na ribulto ang sinasamba, Diyos-Diyosan, at saka wala daw sa Biblia, unti-unti akong naliwanagan talaga dun. Kaya yun, nasabi ko sa sarili ko na ang dami ko palang akusasyon sa Katolik na kung susuriin ko lang, ay biblical naman pala. Doon ko na na-confirm na nabulagan lang pala talaga ako noon. Ngayon, biglang sumagi sa isip ko na sino ba yung founder ng Catholic? Curious ako kasi yung ibang religion, alam ko na kung sino ang founder ng Jehovah's Witnesses, ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, naging curious ako, sinong founder ng Catholic? Sabi ko sa sarili ko, kaya sinearch ko online, nag-research ako. Dito talaga ako naiyak at na-shock. Hindi ko ini-expect si Jesus Christ pala ang founder ng Roman Catholic Church. Hindi ko alam, wala akong idea. Doon na ako, na-confirm ko na mag-Catholic na talaga ako. Kaya yun, yung mama ko, pinatawag yung Anciano sa congregation namin kasi iba na daw ang paniniwala ko. Ayun, nag-usap kami ng Anciano. Yung Anciano is yung leader ng congregation namin. Nag-usap kami. Sinabi ko talaga na, brother, aalis na talaga ako, magtitiwalag na ako, magkakatolik na talaga ako. Tapos, pinakaisapan nila ako na baka daw ma-change yung mind ko, pero hindi talaga, desidido na talaga ako na maging Catholic. Kaya yun, inaksyonan ko na talaga, hindi na ako makapaghintay. Nagtanong-tanong na ako sa mga friends ko na Catholic, kung paano ba magpabinyag. Kaya yun, pati yung mga anak ko, bininyagan ko. Last year lang nangyari yun, last year lang ako nabinyagan. Kaya thank God talaga, nahanap ko yung katotohanan, nasabi ko talaga na, I'm finally home. Nakarelate talaga ko dun sa Miss USA na na-convert din ng Catholic na sabi niyang, I'm finally home. Ganyan yung na-feel ko. Yung happiness kakaiba. Priceless, nasabi ko talaga na hindi mababayaran ng anumang halaga pag nahanap mo talaga yung katotohanan. Kaya totoo nga ang weak Catholics become Protestants, strong Protestants become Catholic. Pro Deo et Ecclesia.